Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating alayong umaga ay isang organisasyon at isang pamilya. Isang organisasyon at isang pamilya. Ating po iglesia mga minamahal, para sa akin ay may katangian bilang isang organisasyon at bilang isa ring pamilya. At ipatingnan po halimbawa ang ukos sa mga gawain ng mga miyembro. Bilang po isang organisasyon, at may kita po mula sa Efeso 4:11-13, na humira ang Diyos ng mga partikular na tao. Dahil po ang mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, at pastor at guro, para gumanap po ng partikular na mga gawain upang hihanda sa paglilingkod ang mga Kristiyano, upang tumibay ang iglesia, upang makamit ang iisang panampalataya at pagkilala sa ating Panginoon Hesus, at upang maging ganap ang ating pagkatao ay sa pagiging ganap na ating Panginoon Hesus. Kaya din po sa 1 Timoteo 5:17, may mga pinunong hinirang din para sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit po sa iglesia mga minamahal ay isang pamilya din. Tayo po ay magkakapatid sa panampalataya. Tayo po sa John 1:12, tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabi rin nga po ng Panginoon sa 2 Korinto 6:18, na siya ang ating magiging ama at tayo ay kanyang magiging mga anak. At nakatuwa po ito mga minamahal ay may ilang implikasyon o kasagawain ng Panginoon. Una po, walang istriktong pagtutuon ng tungkulin. Kapatid po tayo, isang pamilya. Kaya sa bahay, di po ba? Maging tatay, nanay, anak, ay dapat handang magluto, maglaba, maglinis ng bahay, mamalengke, mag-alaga ng bata. Kahit sino, dapat handang gumawa ng kahit ano. Ikalawa po, dapat po ay merong tulungan. Hindi maaaring kanya-kanya dahil sila po ay isang pamilya. Kaya po sa iglesia, kahit po ang pastor ay dapat handang magpaawit o magturo sa mga batang magugusing. Kahit mga diakono ng minamahal, dapat handang maglinis po ng ating kusina o mag-map ng sahig. Dahil po sa mata ng Diyos, ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. Salamat po.